Magandang araw mga par. Welcome muli sa aking YouTube channel. Meron tayong panibagong video today. Magsasagwa ulit tayo ng panibagong rescue para sa isang sasakyan na nangangailangan ng tulong. Halina, samahan niyo po muli ako at ating tuklasin kung ano nangyari sa sasakyan ito. Okay? Apa. Okay. Bali, rescue operation tayo ngayon. Again, yung Mitsubishi Adventure. Bigla na lang daw huminto. Ngayon, kasalukuyan natin ginagawa yung mga pag-check na dapat gawin. According to driver is, bigla na lang daw itong huminto nung umaandar, kasagsagan ng takbo nila. Tapos, hindi na ulit umistart. Ngayon, ito nakarating lang dito sa parkingan dito sa site, sa lugar na to dahil itinulak na lang to. So ngayon, magsasagawa tayo ng rescue and then check natin kung ano yung magagawa natin para mapaandar yung makina. Okay. Frank, kung paano ang sistema. Okay, on. Then start. Ayun, wala, ayaw mandar. Isa pa. Ayaw. So, check muna tayo. Basic check up muna tayo. Tingnan natin yung gasolina, kuryente kung meron to. Yan. So, kung putol naman ng timing belt nito, wala naman kasi maayos naman ang pag-crank niya. Inikot ko na rin yung na makina. At okay naman siya. Wala namang naputol ng timing belt dito. So, dito tayo magche-check muna sa sa mga kuryente at gasolina. Okay? At ngayon, tinanggalan natin yung mga nasa ibabaw, yung linya ng throttle body. So, para ma-access natin yung mga kailangan nating i-check. So, una, itong high tension wire, isinet na natin para ma-check natin kung merong kuryenteng lalabas. Okay, papay-start natin yan. Ayan mga para, pag in-start, kung mapansin nyo, may kuryente naman lumalabas dun sa high tension wire. So, good ang kuryente natin. So, next na i-check natin is yung gasolina naman niya. So, ngayon, dito natin na-trace ang problema. So, walang lumalabas na gasolina dito sa main line. Kaya, ito yung dahilan kung bakit ayaw umandar nitong makina. Okay na. So, ito ngayon yung iti-trace natin kung bakit nagka-ganito at ba't hindi lumalabas ang gasolina. So, yung pump ang So, okay. yun. Okay. Ayan mga par, at dahil wala kaming nagawa para mapaandar yung sasakyan, wala kaming ibang pwedeng gawin kundi batakin yung sasakyan na Adventure. Ayan, siya yung nasa likod, hila-hila gamit ang ating service. Ayan, kailangan natin siyang madala sa ating shop para doon natin siya ayusin. So, hindi natin siya kayang i-rescue doon o mapaandar doon sa lugar na yon. Malapit lang naman dito sa atin yung location kung saan na-stop tong sasakyan na to. Kaya, binatak na lang natin siya para yung mga kailangang gawin magawa natin ng maginhawa at maayos. Okay mga par, bali ito na. Nadala na natin dito sa ating location yung ni-rescue nating Adventure. So, binatak natin siya dahil hindi na talaga kayang paandarin. So, ngayon, ito yung update lang ulit sa nangyari. So, na-testing na natin yung kuryente. Meron siya. Ngayon, ang wala talaga is walang gasolinang lumalabas to sa main line niya. Ayan, dito. So, tinanggalan natin yung walang gasolina. So, ang possible na problema nito, ngayon, na-check ko na rin yung mga fuse nito dito. At napansin ko, wala naman linya ng fuse dito yung pinaka pump niya. So, ito, na-check ko naman na. Chinek ko na lahat yung mga fuse dito. Buo lahat. So, wala naman lagot na fuse. So, hindi rin naman natin alam kung saan located yung fuse ng pump nito.
Ngayon ito, tinakpan ko lang muna to ng basahan, itong throttle body kasi baka pasukin ng dumi. Tinanggal kasi natin dito yung assembly na ano niya, hose niya na nakakabit doon sa air cleaner. Ngayon, na-check na tayo dito ng mga fuse, buo lahat, wala namang putol. Wala naman din nakalagay dito kung nandito yung fuse ng pump. So, mangyayari nito, so direkta tayo doon sa ilalim sa tangke. So i-check natin yung supply doon kasi ang pump nito nasa loob ng tangke mismo. Tapos yung mismong socket wire niya na nagsusupply ng kuryente nandun sa ibabaw. So ibubunutin natin yung socket, itetest natin kung may kuryenteng pumapalo na papunta doon sa mismong motor pump sa loob ng tangke. So iilalim tayo dyan and then check natin. Okay? Okay mga par, nandito tayo sa ilalim ngayon. Bali, tinanggal muna natin itong reserba para masilip natin dito sa ilalim. So, ito yung tangke. Ayan, nasa ibabaw niya. Ayan, nandyan yung mga linya. So, yung linya ng kuryente na to. Wait lang. Medyo mahirap kumilos. Ayan, yung linya ng kuryente na to, dalawa nakakabit dito. Ito yung linya mismo ng fuel pump. Yon, kailangan natin matanggal to para yan ang i-check natin kung mayroong kuryente. Ito linya naman to ng fuel gauge. So yan, papunta sa fuel gauge yan. So tanggalin muna natin itong linya na to sa ibabaw kung madudukot natin kung may kuryente to. Okay, okay mga par, bali nahugutan natin yung socket. So, ito yung socket. So, testingin natin kung may kuryente itong socket na to. So, kung may tatakbong kuryente dito, so ibig sabihin, may problema na talaga yung fuel pump dito sa loob ng tangke. So, ibababa natin. So, meron tayong test light dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, dito sa wire, ito. Ayan, yung kulay dilaw. Dilaw ba to? Ayun, yung kulay yellow, yan ang ating positive. Yan, yellow. Tapos yung kabila, ito ang ating negative. So, nakadirekta yan sa negative mismo. So, i-test light natin. Okay, gamitin natin ang test light. Okay. Sandali lang, iset ko lang yung test light. Ayun mga par, bali nakaset yung test light natin doon sa positive. So naka-ground po yung isang side ng test light natin. Okay, on. Okay, start. Ayan, umiilaw. Okay, saglit lang. Ayan mga par, bali nakaset na yung positive doon. Ayan, nakatusok. Nakatusok yung positive natin and then check natin kung magkakaroon ng kuryente. Okay, start! Up! So ayan mga par, may kuryente itong linya. So ibig sabihin, itong pump mismo ang sira. So ito, nasa loob na pump. So ibababa natin yung tangke para ma-check natin yung pump. Okay, so baba natin yung tangke. Ayan mga par, kasulukuyan tayo nagde-drain ng gasolina. Ito. So kailangan mo natin tanggalin, i-drain muna yung gasolina na nandito sa tangke bago natin siya ibaba. So para iwas bigat din siya. And then after natin ma-drain yung gasolina, yan, tatanggalin natin itong mga tubo na yung mga hose na nakakabit sa kanya. Yan, tsaka yung mga tornilyo na. Okay? Yan mga par, bali na drain na natin yung laman ng tangke. At ito yung mga nakuha nating mga gasolina. Ayan. Ngayon, tanggalin na natin yung mga linya doon sa tangke tapos baba na natin. So tanggalin natin yung mga tornilyo. At yan mga par, na ibaba na natin yung tangke, nakuha na natin. So kinailangan lang natin tsakan
kasi hindi siya mailalabas doon sa pinakailalim o doon sa tagiliran para ma-pull out natin yung tangke. So ito yung mismong tangke niya. So napakarumi. Tapos yung mga hose niya sobrang luma na. Ngayon ito yung ito yung pinaka pump niya mismo. Ngayon ito yung gauge niya, fuel gauge. Ngayon napansin ko lang itong mga ibang linya converted na. So mapansin nyo may clamp. So walang clamp dapat yan. Dapat yan ganito, fitting siya. Kasi malakas ang pressure nito. So ito hindi naman siya natatanggal kahit na may pressure. So dito siya nakakabit. Ayan, so dito siya nakakabit. Ayan, ito yung pinagkakabitan niya. So putol na siya. Ayan, naputol na yung hose. So pinapasok na lang yung maliit na hose dito sa loob. And then saka lalagyan ng clamp dito. So dalawa yung clamp niya. Isa dito na naka-clamp para ma-press tong hose na maliit na to. Yan, tapos isang clamp dito. Which is umokay din naman siya kasi hindi naman dito nagkaroon ng problema. Ang nagka-problema itong mismong pump. So pull out natin tong pump na to para makita natin and then iti-test din natin siya. So check natin kung talagang hindi gumagana tong pump or tingnan natin yung mismong filter niya. May filter sa loob to. So tingnan natin baka gumagana yung pump, barado lang yung filter. So may mga senaryo tayong titingnan din dito. Okay, so buksan muna natin. So linisin ko muna to bago ko buksan para yung mga dumi hindi pumasok. And then balikan ko kayo. Ayan mga par, bali nalinis na natin. Ayan. So tanggalan natin mga dumi para pag binuksan natin na walang duming papasok sa loob ng tangke. Para kung sakaling linisin naman natin yung loob ng tangke, konti na lang. Baka na lang natin, kakanyawan na lang natin sa loob. Okay, so buksan na natin ito ngayon. So ayan mga par, natanggal na natin. Okay yan. So pag ganyan siya nung ating binunot, balikan natin. Yan, so pag ganyan siya nung binunot natin, and then ito natanggalan natin siya. Itetest natin to muna. So bago natin decision na napalitan. Yan, so tetest muna natin ngayon kasi napakarumi ng filter. So baka sakaling marumi lang ang filter nito kaya hindi pumapump ng gasoline to. So ngayon subukan natin, ilulubog natin siya ulit sa gasolina kahit sa palanggana lang natin subukan. And then check din natin pag nilagyan natin ng kuryente kung magpa-pump tong pump. And then pag nag-pump siya, so tapos walang lumalabas na gasolina dito sa kanyang mga hose, possible barado lang tong filter. So subukan din natin linisan tong filter kung sakaling gumagana. Okay, so testing muna tayo mga guys. Okay guys, bali silipin natin yung loob ng tangke. Ayan, kung mapapansin nyo, malinis naman yung loob ng tangke. Ayan. So malinis siya hanggang doon sa kabila. So wala naman tayo nakita mga tira-tirang mga rebaba or ano man dyan. Okay, so okay naman to. Siguro yung duming nakuha natin doon sa filter is ano lang yun, talagang dumi na sa gasolina nang gagaling. Okay. Ito mga par, bali testingin na natin siya dyan sa may battery mismo nito. Okay, nakakonekta na tayo. So naglagay na ako ng terminal dito sa socket na mismo. So itong itim, so hindi ko lang alam kung ano yung polarity niya, pero mamaya babaliktarin na lang natin. So itong itim, ito yung ilalagay natin sa positive kung gagana siya. Tapos itong blue, siya yung nakaset dito sa negative. Ayan, nakaipit din siya dito sa ating
test light. Yan. So itong wire ng test light natin naka-negative din siya doon kasabay ng blue. Para pagka chinek natin, dinikit natin sa battery sa positive, sasabay itong ilaw, ganun gagana din dito sa pump. Tingnan natin kung gagana. Para ma-check lang natin na may kuryente talagang pumapasok dito kasabay nitong ilaw na to. Kung hindi gagana yung pump. Okay, i-test natin. So dito ko ipapasok itatap yung ating test light. Ayan, dito natin siya itatap. Ayan. Then tingnan natin kung iilaw yung test light at kung gagana rin yung pump. Okay, testing natin. Ayan mga par. Umiilaw yung test light. Ibig sabihin may kuryente na sinusupply dyan sa pump. Ngayon hindi gumagana yung pump. Okay, so baligtarin natin kung baka may polarity. So subukan natin siyang baligtarin. Okay, ito babaligtarin lang natin tong port. Bunutin natin. Then lagay natin sa ilalim itong isa. Yan. So ayan mga pa, nabaligtad na natin. So ganoon pa rin naman. Dito pa natin ididikit tong linya na to sa positive kasabay pa rin ng ilaw. So sa ilaw naman wala man tayong polarity sa ilaw. Okay, check natin kung merong reaction yung pump. Ayan, par. May ilaw naman siya. So may tumatakbong kuryente dun sa linya ng pump pero wala, hindi talaga siya nagpa-pump. Ayan. So wala, patay talaga yung pump. So bukod sa marumi na to, dead na talaga tong pump na to. Hindi na siya gumagana. So kaya wala siya talagang supply ng gasolina na ibinabato dun sa ating engine. So okay, so dabaklasin natin tong pump na to. Hanap tayo kung may makikita tayong pump nito. So palitan na natin to. Ayan mga par, bali, ito na ibibili natin. Fuel pump. Ito yung hose mula sa tangke papunta dun sa gas port natin. And luman-luma na kasi itong mga hose na to. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o, may mga tama at butas na. Ayan. Ito yung sa mga linya ng return sa breather. Ito isang importanteng mabili natin na maibalik natin sa stock. Ito yung mula sa tangke, galing pump sa tangke papunta sa makina. So hindi dapat to ganito. Ayan, in-improvise lang to. So hindi dapat ganito, dapat to naka-fittings talaga yan kasi malakas na pressure ang dumadaloy dito. So may possibility in the future na yung kung ganito lang ang mangyayari, naka-clamp na ganyan, nilagyan ng hose, pag hindi kinaya yung pressure, mabubunot yan. So tatapon lahat ng gasolina niyan. So para safe, bibili tayo ng mismong assembly na nito, naka-fittings na ganito. Ipapalitan natin to. Okay. Okay mga parbali, nabili na natin yung mga kinakailangan mga pyesa. Okay, unang-una, eto, nakabili tayo ng pump. Parehas na parehas to. So ililipat kasi ang pinagkaiba lang is yung terminal. So yung terminal nito, itong luma, lilipat na natin sa terminal dito. Yan. So babaklasin na lang natin to tapos lilipat para hindi na tayo magko-convert ng terminal. Eto. So nabili na natin tong pump. And then yung mga hose na kailangan, ito. Itong hose na malaki. Yan, itong hose na malaki na to. Kung mapansin nyo, mahaba yung nabili ko. Dalawa kasi to. Dalawa to. Ito yung naka-install sa tangke, pupunta rin sa kanyang tubo. And then meron pang isang ganito mula sa tubo, meron pa yan, papunta naman doon sa port kung saan nagkakarga ng gasolina. Kaya dalawa to. Ngayon, itong binili ko, isang assembly na lang na buo. Puputulin na lang natin to. So sobra pa ng konti to. Yan. Wala kasing mabili na talagang mismong ganito lang. Ang haba. So, mas maganda ganito na lang binili natin. Medyo mura lang siya. Puputulin na lang natin. Okay, pangalawa. Ito yung hose ng ating
breather. So ito kasi mga maninipis lang tong hose na to. So ito yung nabili natin para dyan. So kung mapapansin nyo, mahaba din yung nabili nating hose dito. Ito kasi dalawa rin ang kailangan natin dito. Mula doon sa tangke, tapos meron ulit tube yan na bakal papunta naman doon sa port ulit ng ng gasolina. Yung kung saan kinakargahan, breather yan. Ngayon, sumunod itong mga return. So itong mga return, pinag-isa na lang natin siya ng size. So parehas lang naman to ng butas. So isang size na lang ang binili natin. Ito. So hatiin na lang natin tong hose na to. Ayan, hatiin na natin hose na to para dito sa mga luma na to. So pasok din naman siya. Ngayon, ito yung pinaka-importante. So itong hose ng fuel natin. Yung pump, from pump sa tangke papunta sa copper tube kung saan diretso sa makina na nagsusupply. Kasi ito, nadatnan na natin, ang yari, pinag-ubra lang. So ayan, nilagyan nila ng improvised na hose lang dito para ma-connecta. Actually, putol to. Ito. Ayan. So putol yan. Ayan, may clamp dito yan. May clamp. Pagkasuksok dito, ayan. Pagkasuksok dyan yan, merong clamp dito yan, parang ganito rin. So hindi advisable to. Napakadelikado nito. Kasi pag ito kasagsagan ng biyahe, nahugot dahil may pressure na dumadaan dito. Dahil yung pressure ng ating fuel pump, itong fuel pump, dyan dumadaan. So nagpe-pressure yung hose na yan. Kaya yan nangyayari niya, nakapiting talaga. Ayan, may mga fittings talaga yan. So ngayon, nagpa-assemble na lang tayo sa mga nag-hydraulic hose. So ito, flexible din naman siya. So ito ngayon yung bagong ilalagay natin. Ito safe to, tsaka ito talaga dapat na nakalagay. So yan. So kumpleto na tayo. Ngayon, i-assemble na ulit or i-test muna natin pala tong pump. Okay, balikan ko kayo. Okay mga par, bali naikabit na natin yung bago. Pati itong bagong hose na pina-press natin. So, ito gasolina na rin mismo itong pagtetestingan natin. So, subukan natin kung papump na to. So, ito. Yan. So, yan. So, ilubog natin. Sandali, lagay ko lang sa pantay. Nakapaling kasi siya. Okay na yan. Okay, sige. Ngayon, i-connect natin sa battery. Ito, meron tayong 12 volts battery dito. Okay. So, ipapakonnect natin yung battery. So, ayan yung polarity niya. Positive, negative. And then, subukan natin. Sige, go. Ayan, mga pat. Ayan, maagos yung diesel niya. Yung gasolina. So, okay na itong pump natin. Ayan, malakas na malakas yung buga niya ngayon. Yan yung lakas ng pressure niya. Okay. Angat. Ready tayo sa kabila. Isa pa, testingin natin. Okay. Salin muna ulit natin yung gasolina dito sa ating container. Okay, break inin natin ang husto para sigurado. Okay, so lubog natin yung pump. So ganyan din po ang position niyan sa tangke, mas malalim pa, mga hanggang dito yan. Hanggang dito yan minsan. Okay, so dikit sa battery. Masyadong takot sa baterya sa kuryente yung kasama natin. Ayaw, di ma. Ayan. So yan, pumapump na siya ngayon ulit. Oh, wait lang. Masyadong malakas. Okay, go. Ayan, go. Ayan, ang lakas ng pressure niya. Wow. So dapat yan yung pressure. So kung yan yung pressure na dinadala nung sirang hose kanina, may possibility na pumutok yung hose at masira. So ganyan kalakas yung magiging tapon ng gasolina doon kung sakaling masira yung hose. So dito ayan, okay naman na siya.
Okay, i-assemble natin sa tangke. Okay na? Ayan mga par, bali all set na. Ayan. Bago na itong mga hose na ilagay na natin. Itong fitting na higpitan na rin natin. So ito, bago na rin itong mga hose dito sa itong malalaking hose na to. Ayan. So all set na to. Then pasok natin sa ilalim, install na natin. Tapos i-load na natin yung gasoline niya para masubukan na natin. Okay. Ayan mga par, bali na isang pa na natin yung tangke. Okay. So yun, nakakabit na siya. Ngayon, eto na yung itsura nung hose dito. Ayan. So yan, nakapiting na rin siya. Bago na rin yung mga hose na yan. And then ngayon, sasali na natin tong sasali na natin tong mga gasolina. Eto. So ibabalik na natin sa tangke tong mga gasolina. And then subukan na natin. Okay? So salin ko lang tong mga gasolina and then start tayo. Okay mga par, bali na ikargaga natin lahat yung gasolina. So nakaset na dito sa loob ng makina. So naibalik ko na rin yung baterya. Ayan na siya. Ngayon, itong main line ng gasolina, inangat ko muna. So i-start muna natin, tingnan natin kung meron lalabas na gasolina dyan sa parte na yan. Okay, so start ko lang muna. Stop na. So ayun mga par, may lobas na gasolina. So ibalik na natin doon sa kanyang kinalalagyan. And then try na natin i-start. Okay? Babalik ko muna siya. Okay mga par, na ibalik ko na yung mismong main line. Ngayon hindi ko muna ibabalik tong part ng intake tube, yung galing sa ating air cleaner. Aandar naman to. May check engine nga lang siya kasi yung map sensor wala siyang nasa-sense na vacuum. Pero ito under to. So start muna natin. Ngayon, tingnan natin kung okay na siya. Yan lang. Ayan mga par, start na siya. So medyo may palag lang siya kasi hindi nakakabit yung ating intake manifold. So ngayong umi-start na siya, ibabalik ko muna para puminoy andar niya. Pero ito okay na to. So yun lang yung naging problema, yung supply niya mismo ng gasolina. So ibalik ko muna para hindi maghunting yung makina. Okay. Okay mga par, bali na ibalik na natin tong mga lines niya dito sa mula sa air cleaner papunta sa intake natin sa may throttle body. So nakakabit na rin yung mga hose niya. Okay, hindi ko lang muna siya tinurnilyo. Ayun. Mamaya ko na siya ituturnilyo pagka talagang okay na siya. So ngayon try nating i-start. Okay, start natin. Ayan mga par. One click na siya. So check natin ngayon yung makina doon sa harap. Ayan. Kung mapapansin nyo, tumiling na siya. So wala nang palya, hindi na nanginginig yung makina kasi nasa-sense niya at saka wala na yung check engine doon. Kasi magche-check engine niya pag walang nasa-sense tong map sensor. So ayan, okay na. Gumagana na siya, maayos. Revolution natin.
So, okay na siya. Okay mga par, habang umaandar tong makina ngayon, i-check muna natin yung mga fittings natin doon sa ilalim. Okay, ayan. Okay, wala naman tayo nakikita mga leak ng gasolina. Pati doon sa ibabaw ng tangke. Kung saan ano tong ating check natin. Okay. Ayan. Dito sa ating fittings wala naman. So okay yung gas niya. Sa loob, sa tangke mismo, okay, wala namang leak. Okay, wala namang tumutulo. So goods na to mga par. Okay na siya. Okay mga par, bali ito, nasolve na natin yung problema ng Mitsubishi Adventure Bolina to. At sana nakatulong muli sa inyo ang ginawa nating pagkumpuni sa naging problema ng sasakyang ito. Okay, hanggang dito lang mga par. Maraming salamat and God bless you all. Kung nagustuhan nyo po at nakatulong ang video nito, please paki-subscribe, like, and share na rin po ang aking YouTube channel. Thank you!